Ang CDF nga daw ay isa sa mga organisasyon na mabilis ang paglaki, bukod dito ay isa din ito sa mga organisasyon na may kakayahang tapatan ang Dragnet. At ito din daw ang unang beses niyang makakita ng mga miyembro ng CDF kaya napapatanong ito kung, hindi ba sila naiinitan dahil kahit tirik ang araw ay mga nakabalabal sila. Naaalibadbaran nga daw ang ating bida habang tinitignan niya ang mga ito. Napansin naman siya ng leader ng representatives nila, at sinabing isang talunan ang pinadala ng Dragnet upang mag-spy sa kanila. Kaya malamang sa palubog o bumababa na ang kalidad ng mga miyembro ng Dragnet at snares ngayon. Habang patuloy nga silang naglalakad ay nakasalubong nila ang mga miyembro ng Forever Bird. Hoy, andito na ang mga miyembro ng Forever Bird, wika nga ng ating bida, at sa pagkakaalam niya umano ay hindi magkasundo ang mga ito. Kaya malamang sa makakapanood siya ng magandang palabas kaya inilabas niya ang kanyang pakwan. Di ba taga Forever Bird kayo, wika nga agad ng lalaking ito, sabay sinabing nabalitaan niya ang patungkol sa stinky tofu na pinagkamalan nilang bioweapon. Masyado kayong nakakawili. Sinabi lang naman ni Howard na sikat na ang leader nila ngayon sa buong mundo dahil sa laban nila ng puppeteer. Ang leader nga nila ay ang Saint, sabay sinabing ang bishop ng CDF ay masyadong duwag at ayaw man lang lumabas ng kanyang bahay. Puppeteer lang siya at hindi naman kailangan mag-aksaya ng lakas para sa kanya, dahil ang iniisip at inaalam namin ay kung sino ang nasa likod ng puppeteer, dahil yun ang tunay na boss at nais naming mapabagsak, wika naman nito. Huwag mo nang pagtakpan ang kaduwagan mo. Pag nagpakita ang boss ng puppeteer ay siguradong lahat kayo ay matatakot at tatakbo pa uwi sa inyong bahay upang magsumbong sa inyong mga nanay, wika naman ni Howard. Pero nagpatuloy lang naman sa paglalakad ang mga ito at nilagpasan si Howard habang sinasabi na, balang araw ay malalaman mo din ang dahilan kung bakit nag-exist ang CDF, sa pagkain nga natatakot kayo. Kaya ano pa ba ang aasahan ko sa Forever Bird, wika pa nga nito, kaya naman nainis si Howard. Pagbukas nga niya sa pintuan ng kanilang vilya, ay agad na umalingasaw ang isang amoy, kaya naman nilabas niya ang kanyang espada habang sinasabi na inaatake sila. Pigilan ninyo ang paghinga, wika pa nga niya, at baka daw nakakalason ang mabahong amoy na ito. Pero nang makita nila ang pinagmumulan ng amoy, ay tila hindi ito makapaniwala dahil ito daw ay stinky tofu na tinutukan pa nila ng kanilang mga espada. Halos mamatay nga kakatawa ang mga taga Forever Bird na nakasaksi sa mga pangyayari. Sino yung mga tumatawa sa amin kanina? Hindi ba at natakot din kayo sa pagkain, wika nga ni Howard? Pero sa galit ng leader ng CDF ay pinagsaraduhan lang sila ng pintuan, kaya naman minabuti na lang nilang umalis at sinabi ni Howard na, kailangan nilang makita ang puting lalaki sa lalong madaling panahon at huwag pabayaan ito na masira ang plano nilang pag-control sa EO. Habang nakatingin na sa kanila ang ating bida ay sinabi nitong masyadong mabilis natapos ang palabas, kaya nabitin daw siya sa panunood. Nang bigla naman niyag napansin, na may sapat na siyang negative points upang pag-ailawin ang ikapito niyang bituin at mabilis nga itong bumili ng kanyang prutas habang sinasabi na malaking tulong talaga ang stinky tofu sa kanya. Matapos nito ay agad naman siyang nagtungo sa kanyang kwarto at sinara ang lahat ng bintana, sabay kinain ng prutas at damaloy nga ang enerhiya sa pangpito niyang bituin. Habang nag-meditate nga ito ay iniisip niyang malapit na, kung saan nangingiti na ang ating bida at sinabing magliwanag ka. Pero biglang kumawala ang liwanag at wala ngang nangyari o pagbabago sa kanyang bituin. Kaparehas nga daw ito nang nangyari nung ma-unlock niya ang pangalawang nebula, at alam nga daw niya na hindi talaga ganun kadali ang bagay-bagay sa kanyang solar system. Ang pitong espada nga daw ay kumakatawan sa pitong emosyon at ito nga ay ang kaligayahan, galit, kalungkutan, takot, pagmamahal, puot at pagnanasa. At kung tama nga daw siya ay kailangan niyang unawain ang kalungkutan o ibig sabihin ng kalungkutan sa pagkakataong ito. Inilabas nga ng ating bida ang isang trident at sinabing handa na siyang unawain ang ibig sabihin ng kalungkutan, matagal na nga daw niyang naplano ang tungkol dito at alam niya na din kung paano niya mararamdaman ang lungkot. Pinutol nga niya ang trident na hawak niya, dahil ito lang ang paraan upang makaramdam siya ng lungkot, pero wala pa din namang nangyari. Naiyak na nga ito at napapatanong sa kung ano ang nangyayari, malungkot na nga daw siya ngayon pero hindi pa daw ba ito sapat. Kaya naman patuloy siyang nagputol ng mga trident upang makaramdam siya ng mas matinding kalungkutan, pero wala pa din talagang pagbabago sa kanang galaxy. At naiyak na nga ng dugo ang ating bida dahil sa sama ng loob. Kaya napapatanong ito kung bakit wala man lang pagbabago sa pangatlong nebula matapos maputol ang kanyang mga trident.
Ilang sandali pa ang nakalipas ay lumabas na maging ang kaluluwa ng ating bida, masyado na nga daw madami ang nasayang na trident pero hindi niya talaga mapag-ilaw ang nebula, iniisip na nga nito kung bakit napakahirap ng buhay at maging ang sarili niyang teknik ay hindi mapagkakatiwalaan. Bumangon nga ito at muli ay iniisip niya kung hindi daw kaya patungkol sa kalungkutan ang pangatlo niyang nebula, kung ganun nga daw ay mas mahihirapan siya dahil mas hindi niya mauunawaan ang ibang emosyon. Pero bahala na daw at dapat na lang siyang maging positibo, ipapakain na lang din daw niya kay Chaos ang mga nasirang trident upang hindi masayang nang bigla namang may kumatok sa kanyang pintuan. Tinatawag nga siya ng kanilang kagrupo dahil magsisimula na daw ang unang round ng negosasyon. Sa pagbaba nga niya ay sinabi ng babae mula sa elite na umaasa siyang makikipagtulungan ang mga individual cultivator at hindi gulo ang ibibigay. Tamang unang round pa nga lang daw ito ng negosasyon pero malaki umano ang kahalagahan nito. Tama si Miss Lin, wika naman ni Ren Sheng. Mag-iingat muna kayo habang hinihintay pa natin ang backup para masiguro ang kaligtasan ng lahat. At bigla ngang nagtalo ang dalawang individual cultivator nang mapag-usapan ang backup, dahil nais daw ng lalaking brown na buhok ay si Ye Xiao ang magtungo sa kanila. Pero sinabi naman ng lalaking may green na buhok na mas mainam kung si Lord Mahakasapa. Dahil pag si Ye Xiao ang nagpunta ay mamamatay lang sila sa gutom dahil hindi daw ito marunong gumawa ng pera. Dahil nga sa mga narinig niya ay naisip ng ating bida na pangit ang reputasyon ni Ye Xiao maging sa mga individual cultivator. Samantala makalipas ang isang oras ay nagrereklamo na ang lalaking ito at tinatanong kung ano ang nasa isip ng mga taga-iyo, tinatanong nga nito kung bakit sa isang kawalan at mainit na lugar gaganapin ang negosasyon, bakit hindi na lang daw sa isang building na may malamig na kwarto. Pero sinabi lang naman ng ating bida na sa palagay niya ay ayaw lang nga mga taga-iyo na masira ang isa sa kanilang mga building, sa bagay may punto kawika naman ng lalaking may pulang buhok dahil sa puro may initin daw ang ulo ng mga nasa malalaking organisasyon. Nangiti naman ang ating bida habang nakatingin sa mga kalalakihang ito, at iniisip na hindi lang ang building ng EO ang inaalala nila. Ang malalaki at makakapangyarihang tao nga daw ay nais makuha o ariin ang minahan. Pero ayaw naman nila na sila ang maging sentro ng lahat at mapag-initan ng ibang organisasyon. Dahil dito ay gumawa sila ng maliliit na organisasyon tulad ng EO upang magsilbing tagapamagitan para mabawasan o maiwasan ang anumang posibleng alitan. Nakaka-survive nga daw ang EO dahil gumigitna o tagapamagitan sila sa mga malalaking organisasyon, gayunpaman ay nais daw ng mga malalaking organisasyon na makontrol ang EO sa pamamagitan ng pakikipagkalakal. Napansin naman ni Ren Sheng ang ating bida kaya tinanong niya ito kung bakit pakiramdam niya daw ay hindi natatakot si Li Teng at mukhang excited pa sa mga mangyayari, pero sinabi lang naman niya na dahil siguro sa ito pa lang ang unang beses niyang nakapunta sa ganitong pagtitipon. Ganun ba, nakakahanga ka naman kahit pa hindi ka maasahan, wika naman ni Ren Sheng kaya iniisip ng ating bida kung papuri ba ang sinabi sa kanya. Ilang sandali pa ay iniisip ng ating bida na stuck siya sa kanyang nebula ngayon, kaya mas mainam daw kung gamitin na lang niya ang mga negative points niyang natitira kaysa mag-aksaya ng oras dito. At naalala nga niya na pwede niyang gamitin ang negative points para bumili ng Energy Ocean Fruit, sa ganitong paraan ay mapapabilis ang pagbuo niya sa Snow Mountain at malamang sa makakuha o magkaroon siyang muli ng Sword Spirit. Pero sana daw ay magkaroon naman siya ng astig na teknik sa pangalawang Sword Spirit niya, hindi tulad ng isa na pagsampal lang ang alam. At para naman sa pag-iipon ng negative points ay ito na daw ang oras para mag-umpisa siya sa kanyang trabaho. At mabilis nga itong tumakbo palayo sa kanila. Sa EO office building nga ay iniisip ng ating bida na ang B-rank na may green na sombrero ay malamang na si Bennett ang head ng EO, habang ang katabi naman nito ay ang isa pang B-rank master ng EO at mukhang patungo na daw sila sa site kung saan gaganapin ang unang round ng negosasyon. Kaya naman nagpalit ng anyo ang ating bida at iniisip na walang nagbabantay sa headquarters nila ngayon, kaya walang makakapigil sa kanya. Matapos nga nitong makita ang malaking bato na ito ay tawang demonyo ang ating bida, ilang sandali pa sa EO headquarters ay makikitang patungo sa kanila ang ating bida, at biglang nagulat ang mga ito nang may malakas na kalabog silang narinig. Anong nangyari? Parang may mabigat na bagay ang bumagsak, wika nga ng mga guard, at nang mawala naman ang usok ay makikita ang malaking bato na buhat-buhat nito. Ilang sandali pa ay mabilis itong tumakbo palapit sa kanila, kaya naman lumuwa ang mga mata ng guard at laglag ang panga. Tinutok at binabaril nga nila ang ating bida habang tinatanong kung anong ginagawa nito, na mabilis lang naman iniiwasan ang mga bala ng baril nila.
Napahinto nga ito habang iniisip na medyo malayo pa ang headquarters ng EO pero may mga gwardiya na kaya kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Tinipon nga niya ang kanyang lakas sa mga kamay niya at bumwelo upang ihagis ang malaking bato patungo sa headquarters ng EO. Wala na ngang nagawa ang mga guards kundi panuorin ang malaking bato na lumilipad patungo sa kanilang base, habang napapatanong sa kung paano niyang nahagis ng ganun-ganun na lang ang ganito kalaking bato. Hanggang sa tumama nga ang bato sa building ng EO, kaya tinatanong ng lalaki kung ano ang ginawa ng ating bida na hindi naman na niya makita, at sinabi naman ng isa na kailangan nila itong ma-report agad sa kanilang boss. At sabihin na sila ay inatake gamit ang malaking bato. Samantala sinabi naman ni Rensheng na kumpleto na ang mga representatives ng organisasyon dito at alalahanin daw nila ang bilin niya na mag-ingat at napatigil ito sa pagsasalita nang mapansin na nawawala si Li Teng, kaya sumakit bigla ang kanyang ulo. Hanggang sa tumunog naman ang cellphone ng lahat, kaya napapaisip ito sa kung ano ang nangyayari. Dumating na ang balita sa kanila patungkol sa pag-atake sa base ng EO, kaya tinatanong ni Howard kung paano ito nangyari at kung paano natakasan ng umatake ang dalawang B-rank ng EO. Pero sinabi naman ng kanyang kasama na patungo sa kanila si Bennett nang mangyari ang pag-atake, pero dahil nga sa naganap na pag-atake ay malamang sa pabalik na si Bennett sa kanilang headquarters ngayon. Ang umatake nga daw sa kanila ay isang Caucasian na may brown na buhok at nakaitim ng kasuotan pero hindi nila ito nakilala, at ayon nga daw sa description nila dito ay malamang na mula ito sa kanluran, kaya tinatanong ni Howard kung siya din kaya ang naghagis sa kanila ng stinky tofu. Pero sinabi naman ng kasama niya na malabo daw ito, dahil ang naghagis sa kanila ng stinky tofu ay kulay ginto ang buhok, pero malamang daw na mga taga-kanluran ang nais guluhin o patigilin ang negosasyon sa minahan. Hanggang sa bigla namang dumating pa ang isa nilang kasama at sinabing may bagong ganap, at ito nga ay ang pag-cancel ni Bennett sa usapan nila o unang round ng negosasyon. Muli naman ay sinabi ng kanyang kasama ang kondisyon ni Bennett, at sino man daw ang makahanap sa umatake ay siguradong sila ang unang bibigyan ni Bennett ng pagkakataon upang makipagnegosasyon. Pero mukhang wala namang may nais gumalaw o makipagtulungan sa EO na hanapin ang umatake sa kanila. Pero mas mainam na daw ito wika ni Rensheng, dahil magkakaroon pa sila ng sapat na oras upang hintayin ang pinadalang grupo ni Nieting sa kanila. Sinabi nga ni Rensheng na kailangan na nilang bumalik, pero tinanong naman ito kung alam na ba nila Nieting ang sitwasyon dito at kung may bago na ba silang utos. Pero wala pa naman daw bagong utos sa kanila at agad naman niyang sasabihin kung sakaling meron man. Iniisip nga din ito na sa mga ganitong sitwasyon ay dapat nagbigay na si Nieting ng bagong utos sa kanila tulad ng mga nakaraan niyang misyon. Pero bakit tila nananahimik lang daw ito ngayon pag-uwi nga nila ay masyadong nakakapagod ang biyahe wika nito, at narinig ang hilik mula kay Li Teng, kaya naman tinawag niya ang kanilang leader at sinabing masyadong matalino itong si Li Teng, hanap tayo ng hanap pero nauna na palang umuwi at natutulog lang. Mabilis namang nagtungo sa kanya si Rensheng upang sigawan ito at gisingin, kung saan matapos itong magising ay sinabi pang nakabalik na pala kayo, kamusta ang negosasyon? Kaya naman kwinalyohan siya ni Rensheng, at sinabi na andito silang lahat para sa isang misyon kung saan ay sinusugal ng bawat isa ang kanilang buhay para sa organisasyon, kaya paano daw naatim nito na magtago at matulog lang sa kanilang villa? Pero hinawi naman nito ang kanyang mga kamay at sinabing huwag kang pabigla-bigla leader kasalanan ko, sorry na. Muli sinabi naman ng leader na hindi nakasama sa kanila si Conan dahil inaaral niya ang mga dapat nilang gawin, habang itong si Li Teng nga daw ay matulog lang ang alam, dagdag pa nga nito na hindi man daw sapat ang lakas ng ating bida upang makapag-ambag ng malaking contribution pero sana daw ay nakikipagtulungan naman siya kahit papano. Sinabi naman ng lalaking pulang buhok na wala palang kwenta ang kapangyarihan mo, mas malakas ka nga sa akin pero duwag ka naman. Tinanong at sinubukan nga nito ang ating bida kung kaya daw ba niyang lumabas ng villa ng mag-isa. Naghikab lang naman siya, sabay sinabing syempre naman kaya bakit ako matatakot. At kumalabog nga ang pintuan kaya naman natahimik silang lahat, dahil hindi nila akalain na makakalabas nga ito ng villa kahit wala siyang kasama. Pero ano pa daw ba ang silbi ng paglabas niya dahil hindi naman na natuloy ang unang negosasyon. Samantala habang nasa labas at naglalakad nga ang ating bida ay binabasa nito ang mensahe patungkol sa bagong code, at dito ay sinabi din na pag may kailangan sila ay magtungo lang sila sa address na naka-indicate din sa message. Agad naman niyang pinuntahan ito at makikita nga dito ang isang tindahan, dumampot nga ito ng sigarilyo at tinanong sa nagtitinda kung magkano ito.
At ginamit naman ng tindero ang bago nilang code habang sinasabi na $6 ang presyo ng sigarilyo. Patawarin mo naman ako ng 2.33 wika nga ng ating bida at kukunin niya daw ito kung papayag siya. Hindi pwede wika naman ng tindero pero kunin mo na lang ito habang tinuturo ang isang plastic bag na agad namang kinuha ng ating bida, ngunit sa pagtalikod nito ay hinawakan siya sa balikat ng tindero at hinahanap ang bayad niya. At sinabi ng tindero na inutos ni Nieting na singilin siya, kaya kailangan niyang bayaran ang kinuha niya. Kaya naman iniisip ng naaasar nating bida na hanggang dito ba naman ay hindi gagawing madali ni Nieting ang lahat para sa kanya, sabay tanong kung magkano ang kailangan niyang ibayad. At $1 lang naman daw dahil mahirap magnegosyo ngayon at hindi pwede ang thank you na lang, kaya naman bigla siyang tinutukan ng trident ng ating bida. Bibigyan nga daw niya ng pagkakataon ng lalaking ito upang ayusin ang kanyang pananalita, pero sumusunod lang naman daw talaga siya sa partikular na utos ni Nieting sa kanya habang nakatingin sa trident ng ating bida at nanginginig pa. Pero matapos makita ng lalaki ang masamang tingin sa kanya ng ating bida ay hindi na lang ito nakapagsalita, sabay lingon at napabuntong hininga habang sinasabi na kuripot ka pala talaga. Ang dami mo pang sinasabi, ano pa ang sinabi sa'yo ni Nieting wika naman ng ating bida? At mabilis na itong nagbigay galang sa ating bida habang sinasabi na ang buong intelligence network ng Africa ay ibibigay ang lahat ng impormasyon na nais niya at susunod sa kanyang mga utos, sabay sinabing mas mainam kung makukuha natin ang minahan mula sa EO. Nagpakilala nga ito bilang si Zhao Yongchen ang responsable sa intelligence network ng South Africa, at pag may kailangan daw na kahit ano ang ating bida ay magtungo lang siya sa kanya. Iniisip naman ng ating bida na mukhang nababaliw na si Nieting, dahil sa binibigay nga daw sa kanya ang ganito kabigat o seryosong trabaho pero nakuha pa siyang singilin, sabay tanong kay Zhao kung kilala ba niya ang tunay na pagkatao ng ating bida. Pero sinabi lang naman ito na wala siyang idea sa mga bagay na hindi na niya dapat alamin, at ang code daw ay magbabago sa tuwing magkikita sila, sabay sabing code lang ang tinitignan niya at hindi ang itsura ng taong kausap niya. Iniisip naman ng ating bida na mas mainam na ito dahil code lang ang kailangan at pwede siyang gumamit ng iba't ibang muka pag makikipagkita siya kay Zhao. Tinanong naman ni Zhao kung sa paanong paraan pa niya matutulungan ang ating bida, pero sinabi nito na wala na siyang ibang dapat gawin dahil alam naman daw niya na mahirap na ang buhay niya dito at hindi niya hahayaan na malagay pa ito sa panganib. Pero muli tinanong ni Zhao ang ating bida kung ano ang gagawin nila patungkol sa minahan. At sinabi nga nito na bahala na ang kapalaran, dahilan upang manigas sa kinatatayuan niya itong si Zhao. Pagtalikod nga ng ating bida ay iniisip ni Zhao kung anong klaseng tao daw ba ang pinadala ni Nieting, dahil sa mukha daw itong hindi maaasahan. Pero bago ito umalis ay napansin niya ang isang figurin na agad naman niyang kinuha, at tinanong si Zhao kung saan niya ito nakuha. Gusto mo ba yan pero hindi ko yan binibento wika naman ni Zhao. Lumapit nga ito sa ating bida at sinabing, katawa-tawa man pero ilang taon na ang nakakalipas ay nagsilbi ako bilang sundalo sa Cathay, at ang hawak mong yan ay disenyo ng kaibigan ko at tinatawag niyang meat sauce noodles chan. Agad namang inabot at binalik ito sa kanya ng ating bida, sabay sinabi na kwentuhan mo pa ako ng patungkol sa iyong kaibigan. Kaya naman nagtataka bigla itong si Zhao, gayon pa man ay nagkwento pa din ito. Sinabi nga niya na ang tinutukoy niya ay ang pinakabata sa kanilang squad, kung saan ay masyado daw itong agresibo nung kakasali pa lang niya sa squad nila at palagi itong napapagalitan. May pagkakataon pa nga daw nang makita niya itong kausap ang kanyang nanay at umiiyak ito habang sinasabi na namimiss na niya ang meat sauce noodles na luto ng kanyang ina. Mahilig nga din daw itong gumuhit kapag wala silang ginagawa o may bakanteng oras siya, at isa nga sa madalas niyang iguhit ang meat sauce noodles chan na ito. Pero dahil daw sa mga hindi inaasahang pangyayari ay naunang napili si Liu Ziyu sa kanilang squad upang magtungo sa isang misyon, at 10 taon na nga daw ang nakalipas nang mangyari ang lahat kaya wala nakakaalam kung nakauwi na ba siya o hindi pa, at kung nakakain na ba siya ng meat sauce noodles o hindi pa. Pero sinabi naman ng ating bida na nakauwi na siya, ako ang nag-uwi sa kanya, at nang inig nga ito nang maunawaan niya ang ibig sabihin ng ating bida. Gayunpaman ay sinabi na lang niya na mainam naman kung ganon, at nagpaalam na nga ang ating bida. Habang naglalakad nga ito ay hindi niya daw inakala na makikilala niya ang isa sa mga kaibigan ni Liu Ziyu at malamang natadhana ito, sabay humingi ng patawad dahil hindi sapat ang lakas niya upang protektahan si Liu Ziyu habang nasa kamisyo sila, pero sa pagkakataon nito nga daw ay sisiguraduhin niyang magiging ligtas ang kanyang kaibigan.
Samantala sa villa naman ng Dragnet pagbalik ng ating bida, ay tinanong nila kung saan siya galing, habang si Miss Lin naman ay tinatanong kung wala ba siyang balak tumulong sa kanilang trabaho at kung wala ba itong pakialam patungkol sa kanilang misyon. Habang paakyat nga ito sa hagdan ay sinabi lang ng ating bida na, cancel na ang unang round ng negosasyon, di ba? Ano pa ang magagawa nyo upang mabago desisyon nila, kaya naman nainis ang mga ito? Sinabi nga ni Miss Lin na siguradong matutuloy ulit ang negosasyon at kung maghahanda tayo agad ay mas maganda ang magiging resulta na makukuha natin. Pero muli sinabi lang ng ating bida na bahala na kayong maghanda at maghintay. Kaya naman napapatanong sila kung anong ugali ang meron siya at kung paano siyang napili ng Dragnet at Snares upang sumama sa kanila. Humihingi naman ito ng pasensya sa isip-isip niya dahil ang mga kalokohan nga daw na ginagawa niya ay paraan upang walang matuloy na deal sa ibang representative o organisasyon ang EO.